kailangan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable stories. Kwento, buhay, at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Simula at pangarap. Lumaki sa Bulacan at kasalukuyang naninirahan sa Valenzuela. Bunso sa 5 magkakapatid. Dating psychology student na nahinto sa pag-aaral. Ngunit natagpuan ng hilig sa sining at pagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng custom art. Pagsubok at pagbangon. Noong 2020, makapangga na na-diagnose ng aortic valve regurgitation sa gitna ng karamdaman at mental health struggles. Nararamdaman ng bigat sa pamilya. Ngunit sa tulong ng sariling sipag at dedikasyon, nagtayo ng business habang nagpapagaling. Tagumpay at inspirasyon. Ngayon ay matagumpay na artist at may sariling studio. Kilala bilang Gabo Custom Online. May kliyente na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang sining ang naging sandigan sa pagbangon at inspirasyon sa patuloy na pakikibaka. Moto sa buhay. Ang sabi niya, I customized things so you could own and wear your expression. Mga bangga, dropout noon, kilalang artist ngayon. Palapakan po natin ngayon si Gab. Hi Gab! Hi, Gab! Hello po, DJ Jimbo and DJ Sheena. Yan. Hello, Gab. Kamusta ka at medyo nangangatog-atog ka ngayon? Oo, Lapit ka ng kinakabahan konti sa ka ba, mic. Gab? Ayan, Hello ayan. po, hello. Yan. Ayan. Medyo kinakabahan lang po, pero ayos naman. Oo. In fairness sa boses ni Gab, no? Oh, para pang pwedeng DJ. pang DJ. Hello, Gab. Yan. At tangkad mo, Gab, anong height mo? 5'9 po pag walang sapatos. 5'10. Nako. Kasi po may konting-konti na... May konting tako. May konting-konti pong kulang sa 5'10 eh. Nasa lahi nyo ng matatangkad. Yung tama lang po naman. Saktong tama. Gano'n yung tama? Kasi yung Kasi tama yung sa akin. kanya, tama 5'8 yan. po, 5'8 mga ganun. Naku po, parang hindi tama sa akin. Ay, hindi 5'4 po lang ba? ako. Oo, matangkad na yun. Pero bunso ka, Bunso Gab, po. no? Mm-mm. 5 po kami. Ayan. Kamusta naman ang childhood ni Gab? Ikaw parang, feeling ko parang napakatahimik mo nung bata ka ba? Tahimik ka Tumahimik talaga. lang po. Kasi po yung childhood ko po is... Parang, kasi po diba yung family po na pinanggalingan ko Mm. is kung ano lang po yung na-adapt nila sa parents nila. Na teaching, na parenting. Mm. Sa amin po, ang pagpapalaki, pagka mas matanda sa'yo, tapos sumagot ka, kahit tama ka, ikaw ang mali. Oh, hindi kasi pwedeng sumabat ka Opo. agad. Nung maliit po ako, super jolly ko, super makulit ako. Tapos lagi ako nakipag-away sa mga ate ko, tapos sa mga kuya ko. Hindi po ako napanigan. Mm. Kadalasan, kaya po, yun, tumahimik po ako ng tumahimik. Hanggang ngayon, no? Tahimik na siya. Oo, nadala niya na yung pagiging Mm. tahimik. Ang hirap din nun kasi naman partner bilang bata, no? Oo. At bunso, no? Bunso, Oo. sa 5 Bunso, magkakapatid. Bunso. Oo, parang bihira yun ha. Mm. Bunso, hindi ka papanigan, ano? So, dapat ikaw yung ano nila eh. Hindi, kasi nga parang may hierarchy. Ah, Kung sino yung ganun po yung kuya, naging parenting kung po sino yung sa- ate. sa parents So, ko. sila yung papanigan. Sila yung masusunod. Tapos only girl po kasi yung sinundan ko, pang-apat. 3 pong kaya. lalaki, Ah. only girl, Ah. tapos ako. Ang mortal enemy ko po, ng ate ko Yung eh. babae, oo, yung babae. Pero ito naman po kasing ate ko, tapos yung kuya ko, Sila naman. 11 years po yung gap. Mhm. Kaya ang natira po sa bahay kaming dalawa. Mm. Kaya usually po napapagkamalan na 2 lang kaming anak ng parents namin. Kasi yung 3 po, yung mga kanya-kanya ng May buhay. pamilya. Oo. Anong pinagkakabalaan ng magulang mo noon? Yung papa ko po nag-Saudi.
Tapos nagano po siya doon, stone settler. Mhm. Mananara, maano. Tas yung mother ko po is housewife. So, ano yun? So, lumaki ka, o lumaki kayo, yung father mo nasa ibang bansa. Hindi ko na po inabutan ng time na yun. Pero yun po yung pinagkabalan ng tatay ko. Hanggang sa pag-uwi po niya dito sa Pilipinas, gumagawa pa rin po siya ng mga bato, ng singsing, ng mga bagay-bagay. Okay, yun pala ang tawag doon, partner. Ang Ngayon Stone ko lang- settler. Stone settler. Stone settler. So, hanggang dito, yun na yung ginagawa niyang trabaho. Opo, sumusundot-sundot din si Papa ng mga gawa po ng jewelry ngayon. Oo. So, si mother mo talaga, Housewife. bahay Focus lang lang talaga, sa focus mga lang. bata. Opo. Simula po sa kuya ko hanggang sa akin po. Pero meron na po siya ng mga pagkakataon nagtrabaho po siya sa barangay, sa mga ganun. Yung mother mo. Opo. Ikaw ba bata ka pa lang into art ka na? Yung tipong, di ba kasi, minsan ganun partner eh. Yung tipong, pagkapanganak sa'yo, alam mo na Mahilig agad ka na, na, artist tong oo. anak ko, mahilig mag-drawing. I-trans in the ganyan. family din po namin. Kaya. Opo. Tapos, nakailigan ko po. Tapos, eventually, pag laki-laki ko, especially nag-high school po ako, junior high school, ang tayo palang mas magaling sa akin. Kaya parang discourage ako. Tinigilan ko siya. Pero, Ano din drawing mo? oo, ano yun? Ano yung mga cartoons, ganyan, before? Ang unang-una ko po mga pinag-drawing, si SpongeBob, si Dora, si Boots. Tapos, sa punta po kay Spider-Man. Tapos, mga Pokemon. So, simula yan pagkabata mo, pero anong pangarap mo? Maging talaga? Pinangarap ko po dati na maging basketball player, na maging actor. Nakalimutan ko siya. So, parang anong nangyari, partner? Marami Na-influensyahan kang pa rin ng gusto, oo. na-influensyahan din ng pamilya nila na mapunta ka sa sining. Opo. Sino magaling mag-drawing sa inyo? Yung daddy mo, yung mami mo? Yung father ko po. Ay, yung father. Tapos Ay, sa mga ano? kapatid ko, meron pong... Lahat po sila yung tatlo. Yung kuya ko marurunong eh. Yung ate ko po medyo hindi. Tapos ako po, na-influensya ng malaki na mag-arts. Nakita ka ng potential siguro. Siguro po. O, diba? Minsan kasi ganun eh. Parang kung sino yung head of the family, lagi mo nakikita. So, ako din, marunong din Oo. ako. Ganyan. Nag-start diba? niya sa mga Gagayahin. drawing ka lang. Ay, maganda Sa likod yung ng pagkakaano notebook. nito eh, no? Yan. Maganda yung kamay nito. Ito, Oo. paglaki nito. Teka, kailangan itong tutukan. Oo. Gano'n. Apo. May ganun kasi yung perfect kagad mag-circle. Diba? Mm-mm. Apo, super supportive naman po ng parents ko doon. Tinatago po nila yung drawing ko, mga ganyan. So, alam mo, makikita mo yung ganda ng sama ng family nila, no? Yung pinakamatinding struggle sa dumating sa buhay mo, etong nagkasakit ka? Sa akin po, personal. Opo. Paano nagsimula to? Nagsimula po yan. Nung bata pa po kasi ako, parang meron na talagang mali sa akin eh. Yung sakit ko po kasi parang siya, since ang pinaka-ibig sabihin niya is Yung aortic valve, sige, aortic explain mo sa valve kanila. regurgitation. Meron po siyang nagli-leak back na dugo. Kasi po merong valve na hindi fully nag-develop na nagko-close na dapat ganito. Sa heart mo to? Opo. Tapos merong nakabukas na ganyan. Meron nakabukas na ganito sa konti, kaya may nagli-leak pagka nagpa-pump yung heart. Okay. Tapos nung bata po ako, active naman ako, nag-basketball ako, nag-ano ako. Tapos, di ko po alam, minsan may pagkakataon na sobrang bilis mapagod, ganyan. Ano to? Naramdaman mo ito, ilang taon ka? Siguro po mga 10, 11. Bata pa. Bata. Pero ano po parang, may isip nyo po kasi, parang Pagod normal lang eh. lang, oo. Pagod lang. Pero never ba alam to ng parents mo? Ng mother mo? Never po, tatay never. mo? Or hindi ka nagsabi sa kanila? Opo. Pero sinasabi ko, parang bilis ka mapagod. Yan. Okay. Pero hindi naman siya na bigyan ng pansin talaga kasi hanggang nung 19, magto-20 ako, doon lang talaga siya nag-show, nag-manifest na sobrang grabe. Kaya yung mga years before that, parang binabrush off ko lang. Binabrush off lang namin. Normal lang. Pero hindi biro yan kasi when it comes sa Sa puso. puso. Opo. Kasi bukod sa delikado, magastos. Mm. So paano naging naging solusyon ninyo? Paano kayo naka-move dyan o naka-recover? Kasi ganyan. pangalan pa lang nito, partner, parang hindi Oo, ko siya, parang ngayon ko hindi- lang siya narinig. Actually, parang kung tinitingnan ko, binasa ko to kanina, parang hindi siya sakit ng mga normal na tao. Oo. Para sa mga mayayaman ko lang doon Correct. nakikita. Grabe naman po yun. Oo, yung Oo, ganun. diba? Sana nga po tama yung mayaman tapos na may sakit kang ganyan. Pero hindi po kasi. Pero nangyari po siya, paano po kami nakausad dyan is ano po kasi kami, Christian family kami. Tapos yung relatives namin na nasa ibang bansa, nabalitaan,
Sila po yung nag-support sa amin. Especially during this time, Mm. pandemic po nito eh. Kaya lahat po Oo. ng kabuhayan naapektuhan. Kami rin po naapektuhan. Tapos yung parents ko, during this time, hindi naman sila pabata. Tama. Yung parents ko po ngayon, 68 na si Papa. Mother ko, 60. So, parehas na senior. Tapos minus na lang po natin 5 years sa edad nila yung itong pangyayari na to. Yun, natulungan lang din po talaga kami ng mga relatives namin na talagang ganun din po yung pagmamahal sa akin. Pero eto no, partner, nung may sakit ka, dito sa research natin, hindi mo rin naituloy yung pagsa-psych. Opo. Eto ba nagsabay-sabay ba to nung nagkasakit ka, nung hindi mo naituloy yung... Opo, marami nga po nagsabay-sabay dyan eh. Ang nangyari po kasi niyan, bigla na lang, hindi na ako makatayo. Hindi na ako makaupo. Hindi ko nararamdaman yung heart ko na as if mag-e-explode siya. Mas bilis ko na mapagod. Di ako makatulog ng walang 3 unan. Hindi ako makaligo ng yung temperature ng tubig hindi iinitan. Hindi ako makaligo na nakaupo. Nang hindi nakaupo. Kasi parang life-threatening siya sa akin. Hindi ako makalunok. Ganyan. Ng pagkain, ng tubig. Parang ang struggle niya sa akin. Tapos, every night, parang inaalmusal ko nga yung yung sleep paralysis kasi palagi na lang nakaka-experience ng ganun. Nightmare, sleep paralysis. Yun pa yung mga bagay-bagay na nangyari kasi sumabay yung sakit ko na ganito, yung changes sa mundo na pandemic, yung pressure ng panibagong new normal na pinopromote nila dati na online class. Tapos, yung pressure na may sakit ako, kailangan ko magpatuloy kasi kung hindi ako makakatulong sa pamilya namin na naapektuhan ng kabuhayan ngayon. Tapos on top of that, bata ako, dumating din sa punto na isa akong mapagmahal na mapusok na kabataan. Nag-fail din ng relationship na yon. Aray. All in once. Tapos, ayun, di ko alam paano na-handle mga bagay-bagay. Parang wala ka man lang panahon para huminga kasi lahat yun kailangan mong Oo. isolve. Oo po. Tsaka ang laking impact din yun na mapahinto ka sa pag-aaral. Yes. Oo, tapos kukuha ka na lang ng inspirasyon mo sa pag-ibig, ganun pa yun nangyari. Ganun pa nangyari. Tsaka di ba, sa sakit mo niyan, yung naramdaman mo niyan, parang ang hirap no kasi ito yung mga tipo na hindi ka pwedeng maging sobrang saya. Hindi ka rin pwedeng sobrang lungkot. Oo. So, anong ginawa mo? Kasi ang hirap kontrolin yan eh. Oo. Lalo na pag masaya ka, paano mo hindi... Paano may kukontrol? Oo, paano may kukontrol Ano yun? yung una mong sinolve dun Oo. sa nakahilerang problema sa'yo? Ang pinakauna ko pong sinolve is wala akong makita masyado na kahit ano muna. Kasi Nagkulong ka sa kwarto? tama nga rin po yun kasi nagka-COVID din ako pala. Hindi ko na I-isolate nabanggit ka agad. lang, oo. Yung picture po na pinakita kanina parang nasilip ko. Yun po yung tinakbo ko kasi sabay-sabay nagpanic attack ako. Tinakbo ko dun sa clinic. Tapos, hindi ako inadmit, mabigyan ng oxygen kasi nga nag-RT, kung anong tawag, nakalimutan ko na yung tawag dati doon. Tinest muna, tapos unless daw mag-negative ako, hindi ako i-admit. Tapos andun ako sa labas, sinantay namin ng test. Naghihingalo nga ako doon, nag-hyperventilate ako, nagpapanik attack ako. Hinahantay ko lang yung oxygen, yun lang yung gusto ko talaga mangyari. May buko juice pa ako doon sa gilid na malamig. Okay, yung Oo green. nga. Giniginaw na yung braso ko, yung binti ko kasi nababasa na siya kasi galing pa siya sa rep. Yun lang yung nararamdaman ko, yun lang yung nagpapa-wake up sa akin kasi nga kinukulang na ako sa hininga. Ayun, tapos sinadmit ako sa bahay, kinuwarantin ako doon. Tapos minabuti ko na wag muna mag-social media kasi nakikita ko yung throwback ni Facebook sa ganitong bagay, mga classmate ko, yung mga ganitong bagay na nagagawa ko dati na hindi ko na magawa-gawa ngayon. Hindi siya nakatulong sa akin. So nag-social media detox po ako for 3 months. Ang hirap nun, ha? Tagal din, ah. 1 week, wala pa akong ginagawa. Walang kahit ano, lahat. Facebook, Instagram, TikTok, wala ako nun eh. Kasi nga, ang stigma ko nun dati sa TikTok is, kaya ko po siya binabanggit ngayon kasi malaki yung part ng TikTok. Pero yung TikTok, hindi ko siya inaano kasi, pang ano siya dati eh. Yung mga sumasayaw na pogi, na cute na. Sabi ko, hindi ako pasok dito. Shucks, mukha akong tae eh. Tapos, basta yung mga social media, wala. YouTube, wala. Tapos na mag-1 week na, sabi ko, parang wala akong nagagawa. Hindi nga ako naapektuhan kasi wala akong nakikita ng mga bagay-bagay. Pero wala akong nagagawa. Sinubukan ko pa mag-download ng YouTube. I tried to educate myself. Sabi ko, ano kaya pwede kong gawin during this time para kumita ako? Kasi
tumatanda ako eh. Tumatanda yung parents ko. Gumagastos kami araw-araw. Yan, hindi biro rin. Pwede ba yung dagdag ako sa gastusin? May sakit pa ako, di ba? Tapos, yun, nag-search po ng mga bagay-bagay, paano mga freelancing tips na mga ganyan, freelancing things, mga monetize mo yung mga bagay-bagay. Meron pa ako nakita doon, since tinatry ko na since 2018 na maging vlogger, content creator. Meron dong sabi, mag-focus daw ako sa Instagram. Tapos, mag-post daw ako ng kung anong bagay na pipiliin ko. Mm. Tapos tumatak siya sa isip ko. So within the 3 months po to sabi ko, ano kaya isang bagay na yun? Di na ako makapag-content ko yan, di ako makapag-prank sa labas, di naman kasi di ako makalabas. Dito lang sa bahay. Anong ko-content ko dito? Yung bahay po namin during this time, super gulo eh. Wala kang maging background doon na maayos eh. Pang squatter area yung bahay namin dati, grabe na. Nanay ko, nanonood ka, alam mo yan. Ayaw mo na may bisita palagi. Pero yun, iniisip ko po yung isang bagay na yun. Tapos bilang nag-click sa akin, marunong akong gumawa ng arts Ayun na. Pero for the longest time, kinalimutan ko na siya kasi nga nun na-intimidate ako sa mga classmates ko nung high school. Kasi super late lang po ng population namin ng elementary eh. Parang 15 lang kami, kunyari, 15 lang yung population namin sa isang room. Pero magkasama pa doon ng grade 5 and 6. Wala nang section A, section B, walang ganun. Isang klase. Sa isang year level, Kasama na. ilang peraso lang kayo. Tapos, bilang napunta ako sa private school, ang daming population. Nagulat ako, ang daming magagaling gumawa ng arts. Sumabak ako sa gantong slogan, poster making. Hindi ako nananalo, kahit placing wala. Tigilan na natin to ako. Tapos, nung panahon po na wala akong ginagawa, iniisip ko kung anong pwede kong gawin. Nag-click po sa akin yung isang bagay na dating mahal na mahal ko, tas nakalimutan ko. Sabi ko, marunong akong gumawa ng arts Pagbukas ko ng YouTube, nung araw na yon, pwede nakakatuwa. Meron nakita na international content creator, nagpe-paint siya, pero hindi sa papel, sa sapatos. Tapos pinanood ko yung videos niya, si Marco. Ano to, Pinoy to? International po, sa ibang bansa. Tapos binge-watch ko lahat, na-inspire ako sa kanya. Sabi ko, ito na yung isang bagay na gagawin ko. Sabi ko, pautang ako. Okay. Pautang ako. Bigyan Ang mo simula. Opo. Tapos nag-search ako ng mga bagay-bagay. Since sa ibang bansa lang kasi yung material na ginagamit. Nag-search po ako dito sa Pilipinas. Shoutout po sa Drip by Philoscopic na ginagamit ko na paint, leather paints. Sila po yung nakita ko. Tapos yung mga bagay-bagay pa yung kailangan ko, sinerge ko. Total amounting siya ng 4,500. Sabi ko, pautang po ako ng ganitong halaga. Tapos gumawa tayo ng pagkakakitaan. Sana mag-click. Tapos, long story short, pinautang ako, bumili ako sa Shopee. Ayan na. Dumating siya, nag-post ako sa social medias ko. Ano yung unang-unang drawing na pinost mo? Ginawa ko po yung Jujutsu Kaisen na anime. Si Sukuna, kung mga anime lovers yan, maigigets nyo ako. Si Sukuna saka si Gojo. Magkabilaan sila, mismatch design, color red and blue. Tapos yun po yung una kong pinost. Pero within the 3 months, ito po yung mga nangyayari. Ito pa lang po yung nagtatranspire during this time. Within the 3 months, siguro 1 month nangyari yung mga pinagkukwento ko na discover ko yung isang bagay na gusto kong gawin. Yung pangalawang month, saka pangatlo, gumagawa naman ako ng bagay. Mga tira-tirang sapatos yan sa gilid-gilid. Gumawa ko ng mga bagay-bagay na pwede kong lagyan ng art. Ano to, yung mga Random lang. Opo, mga sapatos doon. Sa mga kakilala. Okay. Tapos kikilining ko pa nga yun minsan. Libre na lang. Sige, basta gagawa ko dyan. Mapaintan ko lang yung sapatos mo. Tapos, ayun, sabi kasi dun sa unang video na napanood ko, yung sa Instagram daw, i-batch mo yung content mo, wag isang bagsakan. I-schedule mo sila. So within that 2nd to 3rd month, iniipon ko yung content na ginagawa, pinipicturean ko sila, ganyan-ganyan. Tapos, nung naisip ko na pwede na, mag-download nga ako ng TikTok. Try lang. Baka wala na mawawala sa akin eh. Walang-wala na nga ako eh. Di ba? Tapos, yun, yung contents po na pinost ko sa Instagram, tinry ko na i-extend sa TikTok. Pagising ko kinabukasan 100,000 views. Wow! Laki Pero tag nito, yung nanghiram ka sa parents mo, no? Hindi ba sumagi sa isip mo na, nako, baka mamaya hindi pumatok to. Kasi di ba minsan tayo, Nag-self-doubt ka oo ba? ganyan eh. So,
Ano nagpalakas sa loob mo? Maganda po yung tanong nyo, solid. Kasi po naalala ko bigla na super prejudiced din ako sa ito pong amount na nare-receive ko ngayon doing this thing. I never once imagined na babayaran ako ng isang individual ng ganung halaga. 300 pesos, 100 pesos, sabi ko dati pang, dang, parang, mahal nito linisin ko yung sapatos or pepaint ako ng ganito, walang magbabayad sa akin ng ganun. Tapos, ang nagpalakas lang po talaga sa akin during that time, ayoko na ng sitwasyon na meron kami nun. Ayoko na yung nararamdaman kong pressure, ayoko na yung nakakabigat ako sa pamilya ko, maririnig ko sila mama at papa sa kabilang kwarto. Ginagawa din po kasi yung bahay namin ito, isa pa po itong sa bahay, DJ Sheena. Yung bahay namin during this time, sayang hindi ko na post, no? Hindi ko naisip. Super gulo. Kasi nire-reconstruct yung bahay namin kasi nagbarado na yung bowl, tapos yung naging scholarship ko na pera dati, pinanggawa ng bowl. Kasi nga nagbabara na siya. Oo. Tapos bilang naisipan ng mga relatives po namin sa ibang bansa na ipayos na kaya yung bahay. Kasi lumulundo na yung bubong, lumulundo na yung nagbabagsakan na yung kisame. Total renovation na talaga. Tapos total renovation po talaga. Ang nangyari po, looban ng lugar namin, parang may naligaw na bahay ng subdivision dun. Okay. Ganun po yung natapos. Okay. Oo. Mapapansin ka agad. Parang may pera dun Pagpasok sa mo doon, inyo, makikita no? mo agad, parang may kulang pa. Oo, ganun. May naligaw dun sa Ah. Pero during this time, hindi pa namin alam na ganun ang kakalabasan. Ginagawa yung bahay, super gulo. Doon kami sa gilid na pwedeng latagan ng higaan. Tapos lahat na makikita mo, puro kahoy, puro bato. May kanal doon na hindi namin alam na may kanal pala doon na Tapos yung sa bowl na doon, malingasaw doon. Ayoko na ng ganun eh. Kaya sabi ko, kung ganito lang din naman, ba't di natin subukan na humakbang ng malaki? High risk, high reward. Ang nagbalakas din po sa akin is yung faith namin. Parang mas naging grounded po ako dun sa faith ko. Kasi since nag-fail na lahat, especially yung relationship ko, na-realize ko sa pag-fail po kasi ng relationship ko, sama akong tao eh. Sabi ko, gusto kong ayusin ang sarili ko, Lord. Itong pain na nararamdaman ko, di ko alam kung paano ko i-handle to, paano mag-move forward. Give me something to do to keep my mind occupied. Ayoko maiisip palagi na nakasakit ako ng tao, nakagawa ako ng pagkakamali. Kasi ako po talaga on my end talaga yung mga bagay-bagay. Yung pinagpalakas sa akin, DJ Jimbo. Tapos, doon na po nag-iba yung mga bagay-bagay. Anong nag-iba? Yung nabanggit ko po kanina na nag-trending bigla yung content ko sa TikTok. Nagbago bigla yung pananaw ko sa TikTok na pwede to mag-post nga ako na susunod. Mag-post ko, kinabukasan, Meron na uli. 4,000 views lang. Grabe naman po kayo, DJ. 4,000. Pero Grabe naman kayo, DJ still, Sheena. Still, Oo. nasa libo pa rin. Tama po kayo. Sabi ko, still. Kumpara Meron na sa pa din. YouTube na ginagawa ko, 50 views, makakakilala ko pa. Oo. Kamag-anak mo Kamag-anak, pa iba. tropa. Magkano ko, pero ito 4,000 views. Try nga ako isa pa. Pagposto po na susunod ulit, nag 100,000 views ulit. Nice. Oh. After nun, bila po ang nagka-client, unang-una na hindi ko kilala. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling lapalap na mundo. Arceo. Hello. Super supportive po niya na client hanggang ngayon. Nagpagawa siya, isang sapatos, tas isang denim jacket. Amounting po yung pinagawa niya ng 2,000 sa 3,700. 5,700. Tapos, hindi ko po natatapos ang ginagawa ko. Meron nagpagawa from Germany. Wow. Kakaiba na po agad. Sobrang solid jump. Oo. Tapos, Ibang bansa kagad. ayun, parang na po siya nag-snowball effect during this time. And I just immersed myself in the work, in the craft. I tried to do better every single time, every single project. And then, yun, I raised my rates kasi dumataas yung demand. And then yung limiting beliefs na meron ako dati, unti-unti silang natatanggal kasi nalalagpasan mo sila eh. Yung susunod naman na limiting belief, tapos susunod naman na limiting belief, ganun. Gab, sa mga kaibigan mo, yung mga kababata mo sa lugar ninyo, Mhm. may mga sumuporta sa'yo. Wala po. Bakit? Mahal? Hindi rin naman sila yung target market, kaya hindi rin naman po ako super bothered about it. Pero during that time, I was, anong salita doon? Hindi ko maiisip. Pwede ko siguro sabing offended. Parang may hine-expect ka kasi.
disappointed pala yung pinakasalita. Parang, hindi mo lang ma-share yung content, hindi mo lang mapanood yung content. Kahit pag-heart, ganun. Pag-heart or something. Ganun. Pero during this time kasi super close-minded mo, di ba? Yeah, Wala kang understanding sa buhay and all. Pero nung tumagal-tagal po kasi naintindihan ko na hindi lahat ng tao is market mo. You just serve a specific type of people. You don't have to please everybody. Kasi kung Yes. magpipilis mo lahat, wala kang magiging kliyente at the end of the day. Focus on one thing. Hyper-focus. Magugulat ka, meron kang makikita ng mga treasures. Alam mo, partner Sina, Gab, di ba, may problema ka sa puso. Nakikita ko kasi ang buhay mo ay nasa social media. Mhm. Di ba? Diyan ka nakilala. Di ba sa social media, ang dami mga toxic dyan. Mhm. Siyempre, for sure, may mga tao dyan na nanira sa'yo. Di ba, bawal ka masaktan. Legit lang. Di ba? Oo. Bawal kang, di ba, may mga bawal. Paano mo na ano to? Paano mo to Na-handle. na-handle na maayos? Kasi social media, di ba, ang dami Mga mga... criticism Oo, na. may ganyan eh. Posibleng Bro, wala ka dapat ganito. Tsaka posibleng wala kang na-experience na meron yan. Meron nga po, meron. Hindi lang po kasi ako hindi lang po ako, yung everyday life ko po, hindi lang ako immersed in the work. Every morning and every evening po talaga, since ito na rin po yung privilege ko to guest here, I will voice out ko na rin po yung story and my truth. Every morning and every evening, meron po talaga akong time for God. Mm. I try to seek Him every day. Nagbabasa ako, nagpe-pray ako. Tapos, grabe lang po kasi yung simula ko kasi nga walang-wala po kami. Ang pinaka-prayer ko nun, i-bless nyo lang po itong ginagawa ko para sa family ko. Tapos habang ginagawa niya po yun, binibigyan niya ako ng more things to handle and to be responsible of. Lalo po akong lumulod eh. Imbis na, kasi alam ko nga na wala akong kayang gawin sa sarili ko. Tapos, magugulat ka na lang, kinabukasan, mas okay na yung heart mo. Nakakatayo ka na, nakakalakad ka na, nakakaligo ka na, hindi nag-iinit ng tubig, nang walang upuan, nakakain ka na nang hindi ka nag-i-struggle for an hour na kumakain ka kasi hindi ka makalunok. Yung lahat po nung ginagawa ko, since ginawa niya akong parang baby, as unti-unti niya ako ulit tinuruang maglakad. Kinikredit ko po kasi talaga sa kanya lahat eh. And so, especially nung nag-trending po yung content ko, hindi ko nakita yung sarili ko na above anybody else. Especially knowing to the core of my heart, meron akong tendency to hurt a person I claim to love. Kaya palagi every time na nag-trending yung content ko, sabi ko, Lord, tulungan mo dito. Eto, tinatrash to ako nito. Paano kaya handle to? Sobrang mahal naman yan, ganyan. Walang bibili sa'yo, ganyan. Tapos, kung ano-ano pa na pinagsasabi nila, walang market dyan. Sa Pilipinas, hindi uubra yung mga ganyang galawan mo. May ganyan. May Hindi mga mawala eh. ganyan. Pero, galing nga, parang kinlik lang din ng Diyos yung creativity sa akin na reply ng mga comment na yon, gumawa ng content. Tapos, more content, more client na talagang nagre-resonate sa content mo and who you are as a person. Napaka, maka-Diyos niya, no? Ni Oo. Gab, no? Parang yun yung pinaka, hugot niya sa Oo. lahat eh. Yung strength niya, doon Tama. niya kinukuha, di ba? And yun yung experience niya, feeling ko, no, doon sa heartbreak. Yun po Parang talaga. Opo. Yun yung nagpapahumble sa'yo eh. Totoo. Nga po, every time. So, kamusta yung condition mo ngayon bilang yung sa na-diagnose ka sa puso mo? Okay ka na ba ngayon? Better po. Kasi nagpa-check up po ako recently. Meron din po kasi malpractice eh. Kasi ang tagal ko dun sa 2D Echo. Isang oras yata yun. Tapos parang trainee yung nag-2D Echo sa akin. Kinomfort ko pa nga siya after that eh. Sabi ko, nag-ipon ako ng pera for these tests. Habang nakaiga ako, inisip ko, sabi ko, kasi nag-psychology nga po ako, di ba? Alam ko yung yung body language ng tao, yung human behavior. Yun ang Sabi ko, patay! nababasa mo agad. Sabi ko, Lord, nagpera ko, di mo wala namang retest to. Binayad ko, yun na yun. Tapos nagpe-pray ako habang inaano niya ako. Tapos pinagalitan na siya nung isa kasi meron nag-take over sa kanya. Tapos after that, sabi ko po, nung umalis na yung nagtudie ko sa akin, tapos umalis na lahat. Naiwan po kami dalawa kasi nagbibihis ako. Sabi ko sa kanya, you did your best, okay lang na kung ano nangyari ka ako. Tapos umalis na po ako. Tapos yun, may malpractice nga po. Tapos meron pa ring nakita daw. Tapos tinanong ko yung doktor ko na cardio ko, ano po ko?
am I better? Or since hindi po nakita to, is it better? Kasi ang vague po kasi nasagot sa akin eh. Ano sabi? Ganun lang, no? Hindi niya po masabi na oo, na hindi. Oo. Basta may hindi nakitang test. That's it. Oh, which is Pero good, ang tanong, Gab, dun sa puso mo, eto hindi naman yung literal na kondisyon ng puso mo. Kamusta na yung puso mo ngayon? Ay. Kasi- Grabe lang tingin ni Hindi, diba? DJ Jimbo. Kasi Solid, yung nakakatakot story naman niya, yun. partner eh. Di ba? Parang yun yung naiisip niya na ito yung inspirasyon ko sa paggawa rin ng mabuti, na ayoko na makasakit ng damdamin. Kamusta naman Na-appreciate ko po yung question ni DJ Sheena. puso mo ngayon? Kasi super intentional ko po in my second heart na tinutukoy nyo. Since 2022, nag-fail po yung relationship ko. I never talked to anybody else yet. Grabe, tagal na. Kahit po, alam niyo po yung culture ng flirting, parang hindi ko siya ma-fathom, hindi ko siya ma-comprehend. Mas iningatan ko po yung sarili ko during this time. I'm trying to better myself, work on myself, get rid of any tendencies na pwede kong magawa na masaktan yung tao na sasabihin ko ulit sa susunod na gusto kita. Kaya po, for 3 years, ako po ay single and not looking for anything. Pero super happy po and satisfied. So, hindi pa bukas ang puso mo. Mukhang hindi pa ready siya. Oo. I think nakafocus pa to sa kung anong meron siya ngayon, no? Tama po. Pero eto, ikaw, 'di ba, yung mother mo madalas mo nakakasama. Anong mensahe mo sa mother mo ngayon? Paano ba yun? Nainutangan mo noon. 'Di ba? Syempre, part na, 'di ba? Kumbaga, Yun yung ang support. laking tulong ng mother mo sa'yo dahil pinihiram ka eh. Kasi Tama. wala ka namang ibang Mother and father. lalapitan. Ah. Mother and father o Mother and yung parents mo, 'di ba? So, anong message mo sa kanila ngayon? Message ko po sa kanila is super na-appreciate ko po sila talaga. Especially during this time. Ngayon pong especially last year, 2024 and 2025. Kasi meron po akong nagiging transition in my career as Gab Overdose. Tapos, compared to 2021, 2022, 2023, na na-spoil ko po sila. Nabibigyan ko po sila ng mga bagay-bagay na treat here and there. Nabibigyan ng regalo. Noong 2024 and 2025 po kasi, talagang ilang clients lang in-accommodate ko. Kasi I'm trying to really know for myself kung ano talaga yung gusto kong gawin and what direction I really want to take my life. Super grateful ko sa kanila kasi nung may sakit ako, super supportive nila. Nung it seems I figured life out, they're really supportive pa rin sa akin. Wala silang hiningi na kahit ano eh. Pero I tried to do my best para ma-repay yung mga ginawa nila sa akin. Pero nung 2024, 2025, hindi ko sila na-spoil and all. Pero never ko pong naramdaman kasi na I was less of a son during those times. Kasama ko pa rin sila sa bahay. Nagpapaalaga, nagpapalambing pa rin ako sa kanila. Ganyan. Nagpapalibre. Baby pa rin, Nangungutang kunyari. Tapos babayaran after ilang days. Yun, super na-appreciate ko po kayo mama, papa. Kasi I will never achieve anything na meron ako ngayon or I will never experience anything na meron ako ngayon if hindi po kayo naging ganyan ka supportive po sa akin. Huwag mo kong tingnan na DJ Jimbo, naiyak ako. At dahil dyan, Gab, nasa linya ang mother mo ngayon. Ayan. Hello po. Hello po. Ayan, Si- magandang hapon po, Mami Marivic! Mami! Andito po ang inyong napakatalentadong anak. Nako. At napakalambing. Yes, napakalambing. Opo. Ay, magandang hapon po. Ayan. Magandang hapon po. Ano po ang mensahe ninyo kay Gab? Ay, nanonood po kami. Nanonood po kami ng interview niya. Thankful naman po kami kasi mag-iyak siguro. Mabait po yung anak si Gabo.
na-appreciate po namin yung mga tulong niya sa amin. At naiyak ako kasi pinapanood ko namin siya ng papa niya dito po sa bahay. Ano yung pangarap mo, Gabo? Ituloy mo lang. At nandito kami sa likod mo. Supportahan ka namin ng papa mo, ng ate mo, ng mga kapatid mo. Patuloy ka magpalakas. Natutuwa naman kami at ikaw malapit sa Diyos, kaya alam namin na hindi kanya pababayaan. Kapit lang tayo sa Panginoon. Kung ano man ang pagsubok natin ngayon, lalo na kay papa mo, alam natin na pagsubok lang yan, malalapas na natin. Okay po. Maraming salamat po, Mami Marivic. Isang napakagandang mensahe. Actually, kami po ay napapaiyak. Grabe, napakagandang mensahe sa Gab. Ayan ang iyong Mami Marivic. Yan. Ano naman masasabi mo kay Mami Marivic? Awawa naman. Gusto po mag-sorry sa parents ko kasi noong mga time po na nag-fail po yung relationship ko, I hid it sa kanila. Tinago ko po yun. Tapos after 1 month, sabi ng nanay ko, never ko pong makakalimutan. Sabi ng nanay ko, wala na pala kayo ni ba't di mo sinabi sa amin? Tapos nagpapanggap po, wala po kasi akong sinasabi na kahit anong news sa kanila na wala or anything. Try ko lang po na i-handle sa sarili yung mga bagay-bagay. Hindi naman po kasi vocal sa family and all. Pero iyon, nag-struck siya sa akin. Sabi ko, ba't tingin ko sa magulang ko, kalabang ko sila or hindi nila ako maintindihan or hindi nila papakinggan. And then doon ko na po na-link lahat-lahat. Since nag-aral nga po ng psychology, I understood na yung childhood ko. Great parents po yung parents ko, pero it was a reality on my end na I was unheard talaga in most cases. Kaya I believed na hindi nila ako papakinggan sa kahit anong mga bagay. Tapos from then, na-experience na yun na sinabi ng nanay ko na ganun. I realized na I was being a stubborn son. Binless ako ng Panginoon ng great father and mother, and then I am here not allowing this blessing to embrace me fully. Kaya nag-sorry po ako dun sa part na yun man, nagtago ako sa inyo, nagkukwento sa inyo, pero ng mga nakaraan, alam ko na napapansin nyo na mas tinatry ko maging vocal and expressive sa inyo. I'm just trying to be better talaga sa buhay na to. To be a better son sa inyo. Yung ultimate goal ko lang talaga is to make you experience the fullness of this life before tayo magka-reunion sa langit, na ultimate goal natin lahat. Yun lang po. Thank you, Gab. Maraming salamat, Mami Marivic. Grabe. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming Salamat thank you po. Salamat po. Salamat po, Mami Marivic, at pasensya na po sa Thank you istorbo. po. Thank you po. Okay lang po. Salamat po. Yan po ang Salamat po. mother ni Gab, si Mami Marivic. Maraming salamat. At dahil dyan, Gab, Yes, at dahil dyan, sa napaka-inspirational na story mo, no, Gab, tanggapin mo ang parangal ng paghanga at pagkilala kay Gabriel R. Degaños para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ayan. naging emosyonal ang aking partner.
At syempre, pinagkaloob to ngayong ikalawa ng Hunyo, taong 2025, ganap na alas 4 ng hapon dito sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and DJ Sheena. Para sa ito, Gab. Thank you po. Ay, solid. Nakakaloka. Grabe. Grabe Alam na mo, Naalala ko kasi yung kapatid kong lalaki. Oo. No? alam mo, Oo, nakakatuwa. nakakabilib yung story ni, ni Gab. Antibay ko ba't ako napaiyak din eh. Hindi, Oo. kasi mararamdaman mo Oo. talaga yung pinaka gusto ni Tama. Gab Mm-mm. para sa pamilya niya, Tama. gaano siya ka-thankful, and maganda yung mga realizations mo sa buhay. Tama, No? tama yan. Kailan di po ako naiyak ulit pala, by the way. Mm. Dito po sa FM radio. Grabe na kayo ha. Since 2022, hindi na po ako naiyak nun eh. Tapos akala ko nga wala nang emosyon eh. Pero nagulat ako. Ibig Pang sabihin meron pa. waterfalls eh. Naipon yata. Meron. But anyways, salamat Gab sa iyong nakakabilib na istorya at nakasilbing inspirasyon sa lahat din ng mga panggapo natin na hindi sumuko sa laban at Yes. hamon ng buhay. No? Totoo, di ba? Drop out noon, Oo, partner. ngayon, grabe kilalang artist ngayon talaga naman at makikita nyo at eto na ibibigay ni Gab ang kanyang mga social media accounts na para ma-follow nyo siya at makita yung mga design mo, partner. Yes. Ayan, baka may... ipromote Ah, mo na papromote yung ko pala iyong siya. page, tsaka yung TikTok mo. Oh. Papanoorin natin yung TikTok Akala ko niya. bibigyan niya ako ng sapatos eh. Sige. Gab Overdose po. Facebook, Instagram, YouTube. Iisa lang po yun, Gab Overdose. Tapos sa TikTok po kasi since meron silang terminology na filter out, yung overdose hindi po siya pwede. So napalitan po siya ng Gabo Custom. Pwede niyo po i-follow doon. Tapos supportan sa mga bagay-bagay, hindi man sa client work. Suporta po is very much appreciated ko na. Siguro yun lang. At single po siya. Yun. Single siya. Anyways, maraming salamat Gabriel Deganyos at sa lahat din ng mga panggapo natin na pabilib ang kanyang syempre istorya, partner. No? Oo, partner. Diba? Na-touch talaga yung puso ko, no? Diba? Dahil may kapatid din akong lalaki na, alam mo yun, dati rin. Pasaway din. Pasaway din Pasaway talaga. din noon. Na gusto ko sana, no, ganyan. Yung, ang sarap sa pakiramdam ng isang kapatid na makikita mo yung kapatid Totoo. mo. Next Monday siya na eh. Di ba? Kapatid mo na upo. Na ganyan magsalita. Oo, Very, iba. iba. At Iba at yung wisdom. hindi Praise God po, nakakalimot. praise God. Hindi nakakalimot din kay God. No? Totoo. Isa sa pinakamalaking tulong, no? Ang hindi tayo nakalimot na sa taas. Oo. Pinalaki kang mabuting Anak. bata. Mm. Ng anak ng iyong mga magulang, no? Lalo Agreed. na yung pagpapahalaga niya sa pag-ibig. Correct. Saludo ko sa'yo dyan. Tuloy mo lang yan at kahit napakabata pa na ito, napakasipag eh. At tuloy lang ang laban. Hindi ininday yung mga nararamdaman, no? Totoo. When it comes sa pag-ibig at sa kanyang nararamdaman sa puso. Very empath to si Oo, Gab. iba. Opo. Yun lang pakikipag-usap niya dun sa To The Echo eh, di ba? Para sabihin mo pa dun Ganun, na, no? uy, okay lang yan. Tsaka lakas ang loob niya. Oo. Lakas. Thank you po. Thank you Gab. At naku mga pangga. Proud tita. Kulang ang oras natin mga pangga. Kung ikaw naman ay may nakakabilib na istorya, pwede mong ipadala yan sa aming official Facebook page, Energy FM 1067. At sa akin po, DJ Jimbo. Yes, at sa akin naman po ay Sheena 1067. Naku mga pangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Ay, maraming salamat sa mga panggapo natin. Magkarinigan ulit tayo bukas. Oy, Yes! Tuesday na pala. Kaya nga, ang bilis naman. Grabe Sige. naman yan. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat na mga tumutok ngayon. At bukas abangan ang ating drama. Oh, huwag niyo kalimutan, palambing kami ha. Yung Facebook page namin sa akin po, DJ Jimbo. At Baka sa naman. akin, Sheena 1067. Baka naman din. Oo, i-follow nyo kami ha. So, syempre, abangan nyo mamaya ang susunod. Correct! The Monarch of Philippine Radio! Walang iba kundi si Kuya Chico! Kaya naman, tutok lang. Kami po'y magpapaalam na nakasama't nakapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Luces DJ, ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong drama mo? Na Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, kung sabing radyo, sabihin mo! Jimshi! Jimshi.